So welcome back to our channel. Okay, so if this is your first time here, my name is Gemma, or Sister Gemma. This channel is all about sharing faith, encouragement, and love of Jesus. So today I want to talk about something all we need is peace, full of chaos. Where we could surely find peace, full of chaos. Saan ba natin hahanapin yung peace? Sa mga bagay na minsan akala natin makikita natin sa kasayahan, kapag may problema tayo, pumunta tayo sa inuman, mga ganung bagay ba. Minsan may mga tao din na sige, go to the flow, mga ganun lang. But let's turn to be Word of God, kasi iba po yung binibigay ng peace na galing po sa salita ng Diyos. Sige po, basahin po natin ang Philippians 4 verse 6 to 7. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your needs in Christ Jesus. Ano po ba yung peace na kapag sinasabi natin peace is kapahingahan, yung peace sa buhay natin, So, in a word of Jesus, ano po yun? So po, we will go through struggles. Ano po yung mga struggles na nangyayari po sa buhay natin, like stress, uncertainty, fear, but God promised a peace that goes beyond understanding. So, hindi po natin iyon masusukat kung gaano po kalawak yung binibigay ng halaga ng salita ng Panginoon. So, the key, ano po ba yung pinakamahalagang key? Ang pinakamahalaga pong key sa atin ay ang pagdarasal, prayer. When we surrender our worries on Him, He gives us peace even when the things don't make sense. Diba? Minsan di natin maintindihan yung mundo o yung sarili natin mismo. Minsan di natin magets. Ano ba yung nangyayari sa akin? Parang ang bigat-bigat ang dinadala ko. So have you experienced a moment when you feel God peace in the middle of the storm? So meron po akong isang testimony na i-share kung nalalaman niyo po yung story po ng mga disciples ni God na nasa isang boat. And then I think si John po ata, si Pedro po ata yung tao na gusto niya makarating. Nakita niya si Lord na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So nung nakita niya and gusto niya rin makarating dun sa Panginoon, nung nakaapak na po siya dun sa water, yung una po niyang napansin is nung tumaas po yung tubig, nag-worry siya, nagkaroon siya ng worry that time. Ano pong ginawa na sabi na do not be anxious, kasi yung faith mo is still nandyan. So diba, sabi ng Panginoon sa kanya na mahina ang yung pananampalataya, pero parang diba, in times of struggles in the storm, may example pa po ako as a personal stories. May times mo na personal story po ito. Minsan po, ang anxiety, lalo po katulad sa akin na mataas po yung acid. Iba po yung ano talaga, yung sakit, yung pakiramdam na anxiety and depression. Although na-conquer ko na po yun. Nung time po na hindi ko pa po alam gagawin ko, nag-trigger po yung anxiety ko, namamanhid po lahat ng katawan ko. So, sobrang takot ko. Yung fear po, yan po yung number one na nangungunang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng anxiety, yung takot po. Kapag po ako inaatake ng ganun, and bigla po ako nagpapalpitate, pakiramdam ko po, parang sabi ko, parang maatakihin sa heart, kung ganyan, which is normal naman po yung blood pressure nung nag-check up ako. Ilang beses akong binipi nila. And then po, nung time po nung nagkaroon ako ng ano po, palpitation na yun. So, parang pakiramdam po lahat ng buko sa ulo aangat. Parang mababaliw po. Ganun na, sobrang balisa. Pero po, naalala ko yung sinabi ni God na you have to pray, you have to seek God and pray until po after ko po ng prayer na yun, nawala po lahat ng palpitations ko, naging normal po yung pakiramdam ko, nawala yung pamamanhid ng kamay ko, even po nagkadapawis-bawis na pati yung pa ko po, kasi nanginig po talaga ako, yung katawan ko po nanginig. Nawala po yun. Iba po yung nagagawa ng prayer, ng pagsik and yung repentance po na hinihingi natin kay God, na bigay na po yun kundi yung pagkilala sa
salita ng Panginoon, yung pagdarasal. Yun po talaga yung napaka-importante. Kaya nga po, if you're struggling today, I encourage you to take a moment and pray. Let's God peace fill our hearts. So let's pray po. Father God in heaven, Lord, alam ko po Panginoon na nariyan ka even sa mga situation na mabigat yung pakiramdam. Lord, salamat po sa oras na ito, sa iyong banal na salita, kung paano po makonquer namin yung mga struggles, frustrations sa buhay namin. And yung peace, O Lord, na nabibigay niyo po sa iyo po namin matatagpuan, Ama. Lord, thank you, Father, sa oras na ito, Panginoon, na mensahe na iyong salita, Ama, ang Philippians, O Lord God. Lord, thank you, Father, for all your goodness, na tunay nga, O Lord, na lahat ng aming trials sa pinagdaraanan, Panginoon, alam po namin na sa iyo po namin matatagpuan. At lahat po, Panginoon, ang nanonood ng video ito, Lord, nawa ang lahat ay ma-encourage po kung paano makinig sa salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so if this message blessed you, don't forget to like, subscribe, and share this with someone who needs encouragement today. Kasi po may mga tao din na kailangan po nilang malaman na hindi po sila nag-iisa, na nariyan ng Panginoon. Please share this as encouragement po sa inyong lahat. So may the Lord bless you and keep you. See you on the next video. Thank you, guys.